Nako, eto mga kabayan, huli ang sabwatan. Lacson, umamin na. Nako po, malaking sabwatan na Bulgar, si Soto damay na. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan to, like naman po ng video ito mga karbin natin, malaking tulong po yan. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Nako, eto good news sa mga kabayan. Unahin po natin ang good news, okay? Pero may halong bad news din ito eh. Oo. Ito po ang balita mga karibyo natin. Sabi po dito, Senator Amy Marcos naghain ng resolusyon para ungkatin ang ugnayan ng gobyerno sa ICC. No? Dati kasi mga kabayan, nag-imbestiga po, no? Si Senator Amy Marcos nung siya pa po ang chairman ng Foreign Relations, no, ng Senado. Ang problema ngayon ay pinalitan po siya ni Senator Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ba ang pumalit? Si Erwin Tulfo yata di ba? Foreign Relation. Ang problema, ang bad news dito, ayaw naman ni Tulfo imbestigahan no? Itong patungkol sa ICC. Kasi ang naisip ko bigla, baka okay to Kasi maghahain ng resolusyon, tapos mag-iimbestiga, di ba? Malamang imbitahan po yung 18 Marines, no? Para magsalita at magpahayag ng kanilang affidavit, di ba? Ang problema nga, hindi na po si Senator Amy Marcos ang chairman ng Foreign Relations, no? So hanggang hain lang siya ng resolusyon. Still, it is up to the chairman kung gagawa sila ng magkakaroon sila ng investigasyon diyan mga kababayan, no? Ito po ang balita mga kababayan, formal nang inihain ni Senator Amy Marcos sa Senate Resolution number 340. Layunin nito na obligahin ang sangay ng ehekutibo na ilantad ang buong katotohanan tungkol sa operasyon ng gobyerno sa International Criminal Court hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noon pong March 11, 2005, no? So, ito naman po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Mercy Lumpot, that is good hope na adjud priso involved kwarta tax taong bayan. Sabi naman po ni Bosra, good job Senator Amy from Almada, Cotabato. Cotabato. Ayan mga kabayan. Problema nga nito, no? Kung papayagan po ng komite, ng chairman ng komite na magkaroon ng investigasyon. Alam naman po natin si Senator Erwin Tulfo nagpahayag na po na wag na, no? I-chaper na lang yung 18 Marines. Nako po. Sabi po dito ni Zil, good job Senator Amy. Yes, papalag dyan sina Matching at Burog. Sino ba yun? Si Matching at Burog. Amy, God bless you. Sabi po dito ni Lidobina. Sabi naman po ni Mario, hanggat nandyan sa Soto at Lacson, walang mangyayari. Okay? Yan nga pong sinasabi ko mga kaubayan. No? Although Lacson and Soto, hindi naman po sila sa sa Committee on Foreign Relation, no? Pero Senate President pa rin yan meron pa rin yung okay? Meron pa rin yung power kung baga. At saka ayaw nga rin ni Tulfo. Nako po. Mahirap. Dadaan po sa butas ng karayom itong gustong mangyari ni Senator Amy Marcos pero, no? Nananatili pa rin po ang ating pag-asa na magkaroon talaga po ng ikalawang investigasyon dito po sa kay former President Duterte sa pagdadala po sa kanya doon po sa the Netherlands, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? Kayo ba ay natutuwa at nalulungkot sa posibleng mangyari dito po sa gustong mangyari ni Senator Amy Marcos? At eto pa, nako. Si Claire Castro mga kababayan naging inutil na. Opo, eto po ang balita, no?
Marcos Jr. naging reporter dahil hindi na magamit si Jose Claire Castro. Aba, biglang naging inutil po si Castro na kumakambibig kay Duterte, na bukang bibig ay Duterte. Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko, sabi po ni Prof. Malotikia, no? Paano ka gagamit ng spokesperson tungkol sa gyera ang default niya Duterte? Ayan, nagtatanong po Hindi mo talaga magagamit ngayon si Claire, no? President BBM kasi pag itong gyera po ng Middle East, no, ikinunik pa ni Auntie Claire, no, dito kay former President Duterte at sa Duterte, nako, talagang sasabog na talaga. Sasabog ng utak niya, di ba? Ang layo na no? O kaya hindi na ginagamit po. Kaya pala, no? Kaya pala itong si President Bongbong Marcos Jr. ay biglang naging reporter. Kasi hindi niya na magamit itong si Jose Claire Castro dahil hindi na pwedeng pakinabangan, naging inutil na. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karabin natin. Sabi po dito ni Jovi Cabia. Pag si Castro ang nasa balita, nililipat ko agad. Nakakasawa na. Aba. Sabi naman ni Mikey, a president's job isn't to narrate the news. It's to manage the crisis. If he's busy sounding like a reporter, something in the communication system is clearly failing. Bakit pa tayo nagkaroon ng communication office kung ang presidente naman ang magiging reporter? Oo nga. Di pa ba binabalita ang nangyari sa New York nung nandoon si Marcos? Nako, meron na po. Tumulo po ang sipon, okay? Yun na kasi, nakaprogram na sa utak ni Aswang Claire, mango lang yan. Magulang yan kung i-reset at ubos na bayad sa kanya. Ay, salamat, hindi ko narinig boses ni Auntie Claire, nakakarindi. Maraming nagpapasalamat at inutil na si Claire. Sabi po dito ni Tatang Raan, good job, Mr. President. Hayaan mo lang ang haters mo na i-bash kanila. Hindi naman nila ikakayaman yan Oo nga hindi naman nila ikakayaman yan kasi ang yumayaman lang sila. Diba? Sa pagnanakaw nila sa ating kaban, sila lang ang yumayaman. Okay? At least ikaw, alam na nila kung saan ka yumaman. Kung sila naiinis sa mga pinaggagawa mo, mas lalo na ako. Aba, may mga OFW sa Bahrain po pinagsabihan ng embassy na kahit saan magsumbong nakakasi. Wala daw silang pondo. Kaya relax ka lang dyan kung saan ka man naroroon. Aba, kung saan ka man po naroroon, Mr. President, no? Nagkakagulo na po sa Bahrain. Nako, wala palang pondo. Paano gagalaw yan? Okay, grabe naman. Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? Just comment down below. Pero yung ating mga kongresista, mga kababayan, isingit ko lang po yung ating pong mga kongresista ay busy. Opo, sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ang balita nga ngayon, mga kababayan, hindi ko lang na-save dito para mas makita nyo rin, no? Pero may nabasa po ako kanina, grabe. 200 congressman na po ang naka-line up, para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan po ay, sa pamamagitan ni Sandro Marcos. Opo, meron na pong 200 na mga congressman na naka-line up para pumila sa mga maleta. Aray ko po, ubos na naman ang kaban ng bayan, no? Dahil sa impeachment ni VP Sara. Ikaw talaga, VP Sara. Napaka-importante mo talaga sa kanila. Bakit kaya? Di ba? Anyway, eto, pasadahan na po natin mga kababayan yung video ito. Eto na po, pasok. Ito ang balitang viral trending ngayon sa mundo ng social media.
na dapat malaman ng taong bayan. Kaya naman pala todo depensa kayo sa Pangulo dahil nabusalan na pala ng pera ang mga pagmumukha ninyo. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan. Matapos ngang pumutok ang balita, isa ang mga pangalan ni Tito Soto at Leila de Lima sa mga nasa listahan ng mga taong nakatanggap di o mano ng mali-maletang pera mula sa kaban ng taong bayan. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin, pero bago natin simulan ng balitang ito, kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe at click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga mga kapanig, ayon sa source online ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account, and I quote, de Lima nasa listahan ng mga mambabatas na tumanggap di o mano ng maleta. Umingay sa social media ang pangalan ni Leila de Lima matapos siyang maisama sa listahan ng mga mambabatas na binanggit sa joint affidavit ng 18 dating Marines kaugnay ng umano'y pagpapadala at pag-deliver ng mga maletang may laman na pera. Batay sa page 15 to 16 na sinumpaang salaysay, inilahad ng mga AFEA na inutusan umano sila na mag-escort at maghatid ng iba't ibang laki ng maleta sa ilang kongresista at personalidad na kanilang kilala dahil madalas daw di umano sa telebisyon o personal na nakakasalamuha kasama si Saldico. Bahagi ng affidavit, ayon sa dokumento, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen women. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sa listahang inilakip sa affidavit bilang si Lima, Leila Townhouse na umano'y tumanggap ng delivery sa isang townhouse. Si de Lima ay matagal nang kilala bilang matinding kritiko ng war on drugs ng Administrasyong Duterte at naging sentral na personalidad sa mga usapin ng umano'y karapatang pantao. Matatanda ang ilang taon din siyang nakulong dahil sa mga kasong may kaugnayan sa bawal na gamot na kalaunan ay ibinasura dahil upang igiit ng kanyang kampo na siya ay naging biktima ng pamumulitika. Dahil dito, lalong naging kapansin-pansin sa publiko ang kanyang pagkakasama sa listahan ng affidavit. Mahalagang linawin na ang pagkakabanggit kay de Lima sa dokumento ay nakabatay lamang sa pahayag ng mga dating Marines at hindi pa napapatunayan sa korte. Sa ngayon ay wala pang pinal na hatol o opisyal na desisyon na nagpapatunay sa mga paratag na ito. Nananatili pa rin ang prinsipyo at presumption of innocence at may karapatan ang sinumang pinangalanan na ipagtanggol ang sarili. Dahil sa paglabas ng affidavit, muling umigting ang panawagan ng publiko para sa masusing investigasyon sa mga kinauukulan. May mga netizen ding nagtatanong kung paano maapektuhan ng bagong aligasyon ang imahe ni de Lima bilang dating tagapagtanggol ng karapatang pantao. Ang pagkakasama ni de Lima sa listahan ay bahagi ng mas malawak na aligasyon ng umano'y maleta system na kinasasangkutan ng pamamahagi ng pera sa ilang opisyal sa pamamagitan ng delivery sa mga townhouse, bahay at opisina. Kaugnay ito ng mas malawakang isyu hinggil sa umano'y koneksyon ng ilang personalidad, ICC-related activities at iba pang sensitibong usapin sa politika. Sa ngayon, patuloy pang hinihintay ng publiko ang opisyal na pahayag ni de Lima at iba pang pinangalanan sa dokumento. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si de Lima kaya nga pinakawalan niya ni Marcos para may katuwang ni Marcos sa nakawat. Hindi po pwedeng maging hearsay ang pangyayari na sila mismo ang gumanap sa pagdi-deliver ng maliit utang pera. Naniniwala kami sa mga ex-Marines dahil wala naman sila mapapakinabangan sa kanilang paglalahad ng katotohanan. Bagkus ay matataya pa nga ang kanilang buhay at malalagay sa panganib ang kalagayan ng kanilang pamilya. Sa Diyos na lang po tayo umasa dahil kung sa gobyerno tayo dudulog, malabong makakuha ng hustisya ang mga kawawang Pilipino. Huwag na tayong umasa sa Ombudsman, DOJ, Senate Blue Ribbon Committee at sa House of Representatives dahil magtatakipan lang sila sa mga kaganapang nakawan sa ating pamahalaan. Yung mga involved di aamin yan, pero kundi talaga wala silang kinalaman, bakit paiwas sila sa investigasyon sa talagang mastermind? May motibo kung bakit sila diniliberan ng mali-malitang pera galing sa talamak na korupsyon ng flood control project. Kahit mag-deny sila, ay hindi na naniniwala ang maraming Leila de Pilipino. Lima,
So, yan mga kababayan, no? Kaya naman pala hanggang ngayon wala pang akbang ang ating gobyerno para malaman talagang katotohanan dito po sa 18 dating sundalong ito. No, ngayon po mayroon pong nangyayaring resolution, no, na inihain ni Senator Amy Marcos. Sana nga po ay magtagumpay yan, no, para at least malaman po natin ang katotohanan sa likod po ng mali-malitang deliveries. Kasi mukhang wala na po tayong maaasahan sa ibang like for example kay Senate President, kaya BRC chairman, di ba? O sa Kongreso wala rin eh, no? O magpasalamat po tayo dito sa inihain na resolusyon ni Senator Amy Marcos, no? Sana nga po ay magtagumpay yan at magkaroon talaga ng tunay na investigasyon kasi pag hindi po ito, no, naaprubahan na resolution na imbestigahan po ulit, no, talagang masasabi natin ay kontrolado po nila talaga ang Senado. At kapag yan po ang nangyari, posible rin na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Posible pong ma-impeach dyan po sa Senado. Okay? Kaya wag po tayong kampante na sa 2028 ay tatakbo po talaga si VP Sara. Baka kasi sakali, baka lang naman po, no? And we're hoping na hindi po mangyari, no? Kasi talagang we are really expecting, no, VP Sara sa 2028. Pero kung maniobrahin nila, kasi politics, no, kahit sabihin natin that is gagawin nilang court, no, yung Senado, still, no, it is all about politics, and politics is a numbers game. Whether we like it or not, as long as ma-outnumbered, no, ang mga Duterte senators, Duterte supporter senators, wala po tayong magagawa, no? Kasi that is the game, no? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Maraming salamat po.